Sa kabila ng mga matitinding deklarasyon ng pagkakaibigan sa pagitan ng Russia at China, isang bagong leak mula sa Federal Security Service, FSB ng Russia ang nagbunyag ng isang nakakagulat na katotohanan. Patuloy pa ring tinuturing ng Moscow na isang kalaban ng Estado ang Beijing. Ang dokumentong ito na kinumpirma ng 6 na magkakaibang Western intelligence agencies ay nagpapakita ng malalim na takot ng Kremlin sa patuloy na pagtaas ng kapangyarihan at paniniktik ng China, kahit pa nakangiti si Vladimir Putin sa publiko habang tinatawag si Xi Jinping na kaibigan. Habang isinasagawa ang mga pampublikong pagpupulong at pagyakap ng dalawang lider, lumilitaw sa mga lihim na ulat na pinaghahandaan ng Russia ang posibilidad ng backstabbing mula sa China. Sa loob ng halos 3 taon, naging sandigan ni Putin ang Beijing sa gitna ng matinding global isolation na naranasan ng bansa dahil sa pananakot nito sa Ukraine. Ngunit sa kabila ng lahat ng pabor na ibinigay ng China, mula sa hindi pagbatikos sa United Nations hanggang sa pagdami ng pagbili sa langis at gas ng Russia, nanatili sa loob ng Kremlin ang isang tahimik ngunit malalim na suspetsa. Ang China, na tumangging kondenahin ang Russia sa pandaigdigang entablado, ay paulit-ulit na ibinato ang sisi sa NATO at sa mga kanluraning bansa bilang tunay na sanhi ng digmaan. Mulit higit pa sa retorika, naging tagapagsagip ng ekonomiya ng Russia ang Beijing. Habang binoykot ng mga Western nations ang produktong langis at gas ng Russia, agad namang pumalit ang China bilang pangunahing customer. Mula noong taong 23, tumaas ng halos 47% ang export ng China patungo sa Russia, kasama na ang mga produktong gaya ng smartphones, kotse at mga mabibigat na kagamitang pang-industriya na dati hindi naman bahagi ng trade routes ng dalawang bansa. Mahalagang tandaan na kasama rin sa mga ipinapadalang produkto ng China ay ang mga covert defense components na tumutulong para mapanatili ang operasyon ng militar ng Russia. Sa madaling salita, kung wala ang China, malamang ay bumagsak na ang buong ekonomiya at depensang sistema ng Moscow. At gayunpaman, ayon sa dokumentong inilabas ng FSB, oras na matapos ang digmaan sa Ukraine ay may nakaabang na plano ang Rusya para harapin ang kanilang kaibigan. Ito ang malupit na realidad sa likod ng magagarbong deklarasyon ng pagkakaibigan. Ang pamahalaang Ruso, sa kabila ng patuloy na pakikipag-alyansa, ay naniniwalang ang susunod na pinakamalaking banta sa kanilang soberanya ay hindi na mula sa kanluran kundi mula mismo sa Beijing. At upang maunawaan ang lalim ng tensyon, kailangang balikan ang kasaysayang umuukit sa diwa ng dalawang bansang ito noong ika-19 na siglo. Sinamantala ng isang mas malakas na imperial na Rusya ang kahinaan ng Qing Dynasty ng China sa ilalim ng makakilalang unequal treaties gaya ng Treaty of Aigun noong 1858 at Treaty of Peking noong 1860, napilitan ng China na ipasa ang higit sa 1,000,000 kilometrong pariskat ng lupain sa Rusya. Kasama sa mga nawala ang Primorsky Krai at ang napakahalagang daunggang lungsod na Vladivostok. Para sa mga Chino, ang mga kasunduang ito ay simbolo ng century of humiliation na isinulat ng dugo sa kanilang pambansang alaala at hindi kailanman lubos na nalimutan. Sa pagdaan ng panahon, nagtangkang magtulungan ang dalawang bansa, partikular noong dekada 1950 sa ilalim ng pamumuno ni Mao Zedong at Joseph Stalin. Nagkapit-bisig ang bagong komunistang China at ang nakapangyarihang Soviet Union sa ngalan ng ideolohiyang komunismo. Ngunit hindi rin ito nagtagal. Pagsapit ng dekada 1960, nagsimulang magugat muli ang matagal ng hinala. Tumangging sumunod si Mao sa direktiba ng Moscow ukol sa peaceful coexistence kasama ang mga kapitalistang bansa, habang tinitingnan ng mga Soviet ang pamumuno ni Mao bilang mapanganib at walang preno. Nauwi sa matinding hidwaan ang dating alyansa. Mula sa palitan ng insulto at ideolohikal na akusasyon,
Nauwi ito sa aktwal na sagupaan sa Ilog Usuri noong 1969. Napakainit ng tensyon na umabot sa punto ng posibilidad ng nuclear escalation. Isang matinding paalala kung gaano kababaw ang tiwala sa pagitan ng dalawang bansa kahit pa magkapareho ang paniniwala sa ideolohiya. Bagamat sa kalaunan ay bumalik sa normal ang kanilang ugnayan noong dekada 1980 at naayos pa nga ang ilang mga issue sa hangganan sa pamamagitan ng border agreement noong 2004, nanatiling buhay ang mga alaala ng pananamantala. Hindi nakalimot ang China at hindi rin talaga bumitaw sa suspetsa ang Russia. Ang mahigit 4,000 kilometro ng hangganan ng dalawang bansa ay patuloy na naging pinagkukunan ng tensyon, lalo na sa Far East ng Russia, isang malawak at saganang rehiyon na kulang sa populasyon. Mula noong muling buksan ang hangganan noong 1988, nagsidatingan ang libu-libong Chinese workers, negosyante at magsasaka. Naglili sila ng mga sakahan, nagtayo ng negosyo at sinimulang pagyamanin ang mga lupang halos napabayaan ng mga Ruso. Noong taong 2018, pinatayan nasa 350,000 ektarya ng lupain sa Far East ng Russia ang naibigay sa mga kumpanyang Chino, katumbas ng halos 16% ng agricultural land sa buong rehiyon. Bagamat may dulot itong positibong epekto sa ekonomiya, hindi na iwasan ng mga lokal na agamagam. Lumaganap ang naratibo ng silent invasion mula sa China. Mga usap-usapang inaagaw ng mga banyaga ang trabaho, ari-arian at likas yaman ng Siberia. Ayon sa isang survey noong 2017, kalahati ng mga Ruso ang naniniwalang ang presensya ng China ay tunay na banta sa integridad ng kanilang teritoryo. Ito ang klima ng suspetsa kung saan nabuo ang kasalukuyang pulisiya ng Kremlin. Mula sa harapan, nakikipagpaibigan. Mula sa loob, naghahanda sa posibilidad ng pagtataksil. Bagamat si Putin at si Xi ay nagkikita ng higit sa 40 beses mula pa noong 2012 at paulit-ulit na tinatawag ang isa't isa bilang dear friend, alam ng magkabilang panig na ang tunay na nagbubuklod sa kanila ay hindi tiwala kundi mutual na pangangailangan. At ang iisang layunin na labanan ang impluwensya ng kanluran. Ngunit kahit pa magkaisa sila sa pagkamuhi sa iisang kaaway, hindi ipo nangangahulugan na sila ay tunay na magkaibigan. Sa likod ng mga ngiti at pakikipagkamay, palihim na pinaghahandaan ng Russia ang araw na maaaring saksakin sila ng China sa likod, gaya ng ginawa nila sa China mahigit 1 siglo na ang nakalipas. Kapag binuksan mo ang pinto ng isang maliit na kainan sa Khabarovsk, maririnig mo ang magkahalong Ruso at Mandarin na usapan. Pinagmamasdan ni Mayor Sergei Mikhailov, isang batikang lokal na opisyal, ang eksenang ito araw-araw sa isang panayam ng pahayagang Dalny Vostok. Hindi niya naiwasang magkomento. Kailangan namin ng puhunan at tao, oo. Pero may tanong ang marami, hanggang kailan tayo magiging amo sa sarili nating lupain? Ang kanyang tinig ay sumasalamin sa lumalalim na agam-agam ng populasyon. Isang pag-aalinlangan na hindi kayang baliwalain ng Kremlin. Para kay Professor Yelena Dubrovina, isang kilalang historian sa Far Eastern Federal University, ang historikal na sugat ay patuloy na dumudugo. Nakatayo sa harap ng kanyang klase, inilarawan niya kung paanong ang pagkawala ng Vladivostok na dating tinatawag ng mga Chino na Haishenwai ay naging simbolo ng pambansang kahihiyan sa Beijing. Isipin ninyo, wika niya sa kanyang mga mag-aaral, mahigit 1,000,000 kilometrong parisukat ng lupain ang nawala sa serye ng sapilitang kasunduan. Sa kolektibong alaala ng China, hindi iyon nawawala. Sa bawat salitang binitiwan niya, lumilinaw na ang nakaraan ay laging naroroon, tulad ng anino na laging sumusunod. Samantala, sa kabilang panig ng border sa Heilongjiang, nakaupo si Li Wei, isang magsasakang Chino na naglilinis ng makinaryang pambukid. Nang tanungin ng Chinese State Television kung bakit siya patuloy na nag-overstay sa Russia, matapat ang kanyang sagot. May lupa roon na hindi pinataniman. Kung hindi nila kayang araruhin, kami ang gagawa. Bagamat simple, ang pahayag na iyon ay parang sibat
na tumutusok sa pusong makabayan ng maraming Ruso. Ipinahihiwatig nito na kung hindi kikilos ang Moscow, may iba ngang magke-claim sa yaman ng kanilang silangang frontier. Ang gayong mamapahayag ay paulit-ulit na nagiging headline sa mga regional na tabloid. Ayon sa Amur Pravda, tumaas ng lampas 25% ang dami ng mga artikulong tumatalakay sa illegal land grabs at Chinese shadow economy sa Far East sa loob lamang ng nakaraang 3 taon. Sa sitwasyong ito, nagiging madalas ang patutsada ng mga opisyal. Sa isang closed-door briefing na nabulgar sa lokal na media, mariing sinabi ng Deputy Head ng FSB Border Directorate, "Hindi anti-Chinese policy ang gusto natin, pero kailangang ipakita nating hindi laruan ng ating teritoryo." Habang umiigting ang retorika, patuloy pa ring umaasa ang kabuuang ekonomiya ng Russia sa Beijing. Tinukoy ni Energy Minister Nikolai Shulginov sa huling Eastern Economic Forum na ang Chinese demand ay lifeline ng mga oil fields sa Siberia. Sa parehong pulong, nakita ng mga tagapag-ulat ang isang hindi sinasadyang eksena. Si Shulginov, habang lumalapit sa Chinese delegasyon, ay mabilis na tumingin kay Presidential Envoy Yuri Trutnev na parabang humihingi ng kumpirmasyon bago makipagkamay. Makatitiyak, may tahimik na kalkulasyon sa bawat kilos, isang pagsukat kung gaano kalaking benepisyo ang pwedeng kunin nang hindi inilalagay sa panganib ang pambansang seguridad. Sa damdamin ng ordinaryong mamamayan, ang pagtitiwala ay manipis. Si Pavel, isang tricycle-style taxi driver sa Blagoveshchensk, ay tuwing gabi naghahatid ng mga Chinese shoppers na tumatawid sa tulay papasok ng Heihe. Magalang naman sila, sabi niya habang binibilang ang bayad, pero minsan ramdam kong kami ang dayuhan sa sarili naming lungsod. Kapag sumisilip ang katotohanan iyon, nagiging personal ang geopolitika. Sa antas ng Kremlin, lumalalim ang pag-iingat. Ipinahiwatig ng ilang foreign policy insiders na pinagbawalan na ang ilang senior bureaucrats na gumamit ng Chinese-made phones sa opisina. Kahit na sa kanila mismo nakadepende ang supply ng consumer electronics mula China. Ikinuwento ni Andrei, isang opisyal na humiling na huwag banggitin ang buong apelido. Sa loob ng administrasyon, 2 folder lagi ang tinitingnan, cooperate at contain. Magkatabi sila sa mesa ng bawat strategist. Ang simpleng anekdota ay patunay na sa mismong puso ng pamahalaan, 2 magkasalumat na utos ang sabay na umiiral. Bukod sa mga hakbang pang-seguridad, mahalaga rin ang pampublikong naratibo. Sa state-run channel na Rossiya Odin, isang evening talk show ang nagpakita ng animated map na naglalarawan ng historic injustices na ginawa ng kanluran laban sa Russia, habang ipinapakita ring strategic partner di umano ang China. Ngunit sa dulo ng segment, tahasang binitiwan ng host ang tanong, kung ang kasaysayan ay guro, hindi ba posibleng maulit sa silangan ang trahedyang naranasan natin sa kanluran? Walang sino man sa panel ang tumawa. Tahimik silang lahat. Para bang biglang naging personal ang diskurso. Sa mga universidad, hinihimok ang mga bagong graduate na manatili sa Far East at pigilan ang brain drain patungong Beijing o Shanghai. Nag-alok si Governor Oleg Kozhemyako ng matataas na tax incentives at subsidized housing sa mga batang siyentista at agronomist. Sa isang recruitment fair, kinausap niya ang grupo ng estudyante mula sa Vladivostok State University. Kung aalis kayo, kaninong lupa ito bukas? Huwag nating hayaang maging dayuhan ang susunod na henerasyon sa Siberia. Sinalubong iyon ng marahang palakpakan, hindi dahil sa sigasig kundi marahil sa kaba. Sa gitna ng lahat ng ito, may iisang katotohanang hindi maikakaila. Ang pangangailangan ng Russia sa pandaigdigang merkado ng enerhiya at pagbebenta ng likas yaman ay nagtutulak sa kanila papalapit sa Beijing. Umaasa si Putin na habang binibiling mabuti ng China ang langis, gas at mineral, mananatiling kontrolado ng Moscow ang estratehikong direksyon ng bansa. Subalit tuwing ginuguhit ng Chinese Ministry of Natural Resources ang mga bagong economic corridor na tumatawid sa Trans-Siberian Railway,
Lumilitaw ang takot na baka sa hinaharap ay mas maging koridor ang Russia kaysa soberanong estado, isang daanang dinaraanan lang ng karbano at tulong pinansyal habang dahan-dahang nauupos ang kanilang impluensya. Isa pang malaking tanong ang gumuguni-guni sa defense establishment. Hanggat nananatili ang digmaan sa Ukraine, gaano katagal tatagal ang de facto na dependency na ito? Walang forever sa internasyonal na relasyong may base sa interes. Giit ni Lieutenant General Viktor Sobolev, retiradong opisyal sa panayam ng Neza Visimaya Gazeta. Kapag naubos na ang pangangailangan ng China sa ating diskwento, maaari silang bumaling sa mas murang merkado sa Middle East o Africa. Anong patutunguhan natin noon? Ang ganoong obserbasyon ay parang kulog sa silong ng mataas na gusali. Maaaring hindi agad marinig ng lahat, ngunit tiyak na yayanig sa pundasyon sa paglipas ng panahon. Kahit na patuloy na binibigkas ni Putin at Xi ang pariralang walang limitasyon ang kanilang pagkakaibigan. Mahalagang tandaan na ang mismong parirala ay isinilang sa gitna ng tensyon. Sa bawat no limits, nakakabit ang unspoken clause na hanggat hindi mo tinatawid ang linya na iniisip kong sa akin. Wika nga ni Professor Dubrovina sa kaniyang libro, Borderland Anxieties, ang tunay na hangganan sa loob ng isip ng mga lider ay hindi nasusukat sa kilometro. Nasusukat ito sa antas ng tiwalang handa nilang ipagkaloob na kadalasan ay napakaliit. Tuloy ang buhay sa Khabarovsk, Vladivostok at Amur. Sa gabi, makikita pa rin si Mayor Mikhailov na nagmamasid sa ilog Amur habang kumikislap ang ilaw mula sa kabilang pampang ng Heihe. Isang reporter ang lumapit at biro niya. Maganda yang tanawin, pero huwag nating kalimutan kung saan nagsisimula at nagtatapos ang ating lupa. Ang simpleng biro ay parang pader na itinayo sa hangin. Halos hindi mo makita pero ramdam mong andyan. Sa kasalukuyan, patuloy na ginagampanan ng Russia ang delikadong sayaw. Isang paa ang nakapuntong sa ibabaw ng bagong tulay ng kooperasyon, ang isa namay nakaangkla sa bato ng makasaysayang pangamba. Habang lumalalim ang global isolation, lalong tumitindi ang pagtawid nila sa manipis na lubid na nakabitin sa pagitan tiwala at takot. At sa huli, ang tanong na laging nakabitin sa hangin ay ito: sino ang unang bibitaw kapag unti-unting kumipot ang lubid? Ang Russia na nangangailangan o ang China na handang magparaya hanggat may makukuha? Sa ngayon wala pang makapagsasabi. Ngunit kung pagbabatayan ng kasaysayan, isang bagay ang tiyak: hindi kailanman nawawala ang anino ng paghihiganti at suspetsa. Sa bawat boses ng diplomat, sa bawat palihim na memo ng FSB, at sa bawat kwentong bayan sa magkabilang pampang ng Amur, iisa ang bulong: magkasangga tayo, oo. Ngunit sa mundo ng kapangyarihan, ang isang ngiti ay maaari ring maging pagsukat ng distansya papunta sa hinaharap na away. Umaga pa lamang sa Moscow, ngunit abala na ang Situation Room ng National Defense Management Center. Sa malaking pader ng screen, makikita ang live satellite feed ng Trans-Baikal Military District, isang malawak na kapatagan na bumubukid mula Siberia hanggang sa hangganan ng Heilongjiang. Nakapulupot sa mesa si Colonel General Anatoly Sidorov habang nakapulupot ang headphone sa leeg. Malumanay na nagbibigay utos. Siguraduhing naka-standby ang tenyente ng Signal Corps. Gusto pong real-time telemetry sa bawat paggalaw sa kabilat. Hindi ito rehearsal para sa giyera. Ngunit sa tono ng opisyal, tila may nakaambang panganib. Ang idinidikta ng opinyon ng publiko at ng mapait na kasaysayan ay simpleng babala. Kailangang magpakipang lakas ang Rusya laban sa kahit idealistikong kaibigang gaya ng China. Sa mismong puntong ito, naglunsad ng joint training exercise ang Eastern Military District. Ngunit kakaiba ang direktiba. Ang bawat maneuver ay kailangang visible sa open source intelligence upang makita at marinig ng Beijing. Sa labas ng command bunker, inilathala ng pahayagang Krasnaya Zvezda ang headline: pagsasanay para sa katahimikan. Pinatitibay ng Moscow ang silangang hangganan. Sa katawan ng artikulo, may linyang malinaw ang mensahe. Ang tunay na pagkakaibigan ay humihingi ng respeto sa linya. Kapag lumabo ang linya, tiyak na may pupunit.
Nilunok ito ng buo ng domestic audience. Para kay Tatiana Krylova, isang residente ng Chita at may asawa sa garnison, ang pagbabalita ay nakakapawi ng takot. May alam kami sa kalye. Aniya, habang nakatindig sa malamig na bus stop. Alam naming kaibigan ang China, pero gusto rin naming marinig na may bala pa ang Russia kung sakaling kailangan. Hindi nagtatapos sa patrol ang naratibong ito. Sa iringang pambatas, isinulong ng State Duma ang panukalang Far Eastern Land Sovereignty Act. Kinakailangang mula sa kinikilalang Russian nationals lamang ang may-ari ng lupa sa loob ng 15 kilometrong buffer zone sa kahabaan ng Amur at Ussuri Rivers. Hindi ito diskriminasyon, giit ni Deputy Andrei Kartapolov, dating general, sa plenary session. Ito ay depensa sa kabuhayan ng ating mga magsasaka, ang unang hanay ng depensa ng Estado. Hindi tinukoy ng batas ang China sa pangalan. Ngunit malinaw sa lahat kung sino ang tinutumbok nito. Magkabila man ang pagsisikap ng Kremlin na pangalagaan ang teritoryo, hindi maiaalis na umaasa pa rin ito sa merkado ng Beijing. Ayon sa datos ng Federal Customs Service, halos 38% ng kabuuang kita ng Russia sa pag-export ng langis noong nakaraang taon ay galing sa China. Isang numerong mahirap bawasan lalo na't pumipigles pa rin ang West sa pakikipagkalakalan kay Putin. Tinawag ng ekonomistang si Sergei Guriev ang fenomeno na ito bilang energy umbilical cord. Hanggat walang ibang bibili ng ating langis sa presyong ating gusto, tayo'y nakasalang sa talan ng Chinese refinery. Wika niya sa isang forum sa Paris na naka-livestream online. Sa dilim ng diplomasya, may nangyayaring silent theater tuwing may bilateral summit. Noong Belt and Road Forum sa Beijing, inilibas ng Russian delegation ang press kit na puno ng mga katagang Strategic Unconditional Partnership. Ngunit sa isang off-camera moment na nasagap ng mikropono ng Reuters, maririnig si Foreign Minister Sergei Lavrov na nagsabing lahat ng walang kondisyon ay may kondisyon kapag hindi nakasulat. Natawa ang ilang aide na Ruso habang tahimik na nakikinig ang Chinese protocol officer sa tabi. Sa likod ng ngiti, may paalala. Ang salita ay hangin, ngunit ang kasulatan ay bakal. Sa far eastern city ng Ussurisk, nagtipon ang mga lokal na dating sundalo at Cossack volunteer para sa taunang Frontier Brotherhood Festival. Dito, nagrehestro ng mahigit 5,000 kalahok, kalakhan ay kabataang Taganrog Scout at ilang Tuvan marksman na nag-iinsayo ng sharpshooting. Hindi kami naghihinay ng aaway. Sambit ni Ataman Victor Zavarin habang tinutuwin ang balikat ng isang binatilyo sa formation. Pero kapag dumating siya, mananalo tayo dahil hindi natin kailanmang nakalimutang ituwin ang baril. Ang ganitong aktibidad ay may madulas na suporta ng lokal na pamahalaan. Libreng bala sa firing range at tax holiday para sa mga kumpanya ng agrikultura na susuporta sa ebento. Ang tanong, bakit kailangang palakasin ng militar ang presensya sa hangganang dapat ay walang limitasyong pagkakaibigan? Sagot ni Colonel General Sidorov sa internal memo, ang kasaysayan ay parang kanal ng malamig na tubig. Kapag lumubog ka na rito ng isang beses, dala mo na ang ginaw habang buhay. Yan ang parehong kasaysayan na bumabalot sa bawat gusali sa Harbin na ipinayo noong imperial na pananakop ng Rusya at sa bawat tren ng Trans-Manchurian Railway na minsang kinontrol ng Tsarist engineers. Sa larangan ng kultura at propaganda, masalimuot din ng ugnayan. Sa Russian streaming platform na Kinopoisk, biglang sumikat ang historical docudrama na Aigun the Forgotten Treaty, isang seryeng pinondohan ng Ministry of Culture. Sa pilot episode, makikita ang dramatikong eksena ng 5 opisyal na Chino na napilitan sa gitna ng malamig na dilim ng Amur na pumirma sa isang kasunduan habang nakatutok ang kanyon. Sa isang paningin, ito'y simpleng drama. Sa isa pang paningin, malinaw itong soft reminder sa kabataang Ruso ng nakaraang tagumpay laban sa China, isang pagpapabalik sa alaala na puding maging gabay sa hinaharap. Hindi nag-aatubiling bumawi ang Beijing. Sa IKII, nag-trend naman ang drama na Haitian Way Dream, tumutuon sa isang pamilya ng king officers na nawalan ng lupa sa Vladivostok.
Bawat episode ay may footnote na tumutukoy sa historical injustices of imperial expansion. Para sa mga analyst sa Moscow, bahagi ito ng tinatawag nilang narrative volley, isang palitan ng kulturang bala na hindi duguan ngunit nakakapaso sa damdamin. Samantala sa lupa, nagpapatuloy ang slow motion na pagbabago ng demografiya. Sa bayan ng Bolshoy, Ussuriski Island, na noong 2004 ay formal na hinati sa Russia at China matapos ang decades-long border dispute, nakapila ang dual checkpoint. Araw-araw, lumalampas ang daan-daang traktor, may bitbit na Russian grain papasok sa Chinese grain depots, at vice versa. Isang inspektor ng customs, si Captain Maria Sakno, ang nag-uulat sa field notebook. Walang insidente, ngunit napansin ang pagdami ng Mandarin-speaking drivers. Simple pero makabuluhang obserbasyon. Sa intelligence report, tinawag nila itong slow demographic seepage. Sa dulo, malinaw na hindi lang mitiing pangmilitar ang nakataya. Ito ay laban sa paglimot, mga alaala ng nalupig na lupa, nang biglaang pagputok ng armadong sagupaan sa Ussuri River 5 dekada na ang nakalipas, at ng patuloy na pagbaba ng populasyon ng Rusya sa Far East kumpara sa lumalaking bilang ng mga residente sa kabuuang Heilongjiang. Sa bawat statistical report ng Federal State Statistics Service na nagsasabing bumababa ng halos 75,000 katao bawat taon ang populasyon sa rehiyon. Nagdiriwang ang mga lobbyist na Chino na naghihintay bumili ng bagong lupa. Ngunit handa ba ang Kremlin na hayagang kontrahin ang Beijing? Sa isang closed session ng Security Council, ibinulong umano ni Defense Minister Sergei Shoigu kay Putin, hindi natin kayang isara ang benta ng langis na yung taglamig. Tuwango lang si Putin. Kinagat ang dulo ng panulat at naglagay ng check sa katagang strategic patience sa gilid ng briefing sheet. Sa mga lansangan ng Vladivostok, habang nalalaglag ang mga dahon ng taglagas, may isang lolo na nagbebenta ng panggatong. Dati, ika niya sa isang mamimili, sa ganitong panahon, may dumarating na barkong puno ng turista mula Dalian. Ngayon, mas kaunti ang turista, pero mas marami ang negosyanteng bumibili ng lupa. Nang tanungin kung ano ang nararamdaman niya, seryoso ang tugon niya. Basta wag nating ibenta ang ating alaala kapalit ng mainit na tsaang imported. Sa likod ng bawat numero, 47% na pagtaas sa trade, mahigit 1,000,000 kilometro parisukat na historikal na hinagpis, at 3 dekada ng diplomasiyang may dalawang mukha, nakaukit ang simpleng katotohanan. Ang pagkakaibigang ipinapakita sa kamera ay produktong hinulma ng pangangailangan. Subalit sa paningin ng isang bansang minsang nasugatan at ngayon ay naghihilom, ang bawat pabor ay laging nakareserba ng kondisyon. Hanggang saan aabot ang pagtitimpi? Habang nagpapatuloy ang pakikipaghalo ng Russia at China sa parehong mesa ng enerhiya, kasaysayan at diplomasiya, nananatiling nakabakas sa kalendaryo ng Kremlin ang pulang marka pagkatapos ng Ukraine. Sapagkat alam ng lahat sa loob ng madidilim na kwarto ng National Defense Management Center na kapag bumilang na ang oras na iyon, kailangang handa ang Moscow, diplomatikong pagkontraman o sa marahas na paraan, upang siguruhing ang silangang pintuan ng bansa ay mananatiling sarado laban sa sinumang kikilos ng lampas sa usapan.